At itong fuel crisis, dinadaan nila sa ayuda-ayuda, tapos wala namang pababa ng konti, pero palagay mo, Ma'am Cora, ay babalik pa ito sa dating presyo? Ang gasolina at diesel? Depende kasi ang crudo mataas pa sa yung Brent crude is still $113 per barrel. Yun. No? Nanggaling yan sa 60, 'di ba? So malayo pa yung yung That's almost double. Oo. Oo. At ito ngayon ang Strait of Hormuz, close open. Sasara, ibubuksan. Pero magtataka ka, Attorney G, kasi yung crudo tumaas ng 60%. Pero yung tama ba? Mga 60% ang tinaas ng crudo. Pero yung diesel, 160% ang tinaas. Aray ko. Diba? Yan pa naman ang mga jeepney. Oo. At mga bus. Doon ka magtataka, bakit pinabayaan nilang umakyat ng ganyang kataas yung diesel? Oo, di ba nagrereklamo yung isang tao, nakita ko doon, na sinasabi niya na bakit ganito, ganyan. Hinihimay-himay niya yung numbers. Tsaka mga kababayan, etong fisher folk, crudo din ang ginagamit niyan. Yes. Wala silang ayuda. Mga bangka. Kaya yun naman yung ating mga isda sa merkado, ay tumataas na rin, di ba? Wala na. Kaya nga lahat yan tataas kasi syempre prime commodity ang langis. Oo. At gasolina. Yes. Mahina talaga ekonomiya natin pag may crisis sa langis dahil po nag-i-imbak tayo, di ba? We import. How much percent, how many percent of our ang fuel na ini-import natin? 100% ang crudo kasi wala naman tayong crude oil production. Tama. Meron tayong natural gas. Pero I think pati yun lumiliit na di ba? So this December pa yata yung bagong project na magbibigay ng natural gas sa atin. Which can also be delayed. Yeah, pwede rin. Hinihimas-himas lang tayo ng BBM administration para huwag tayong masyadong magalit. Sabi, dumating na yung kanyang in-import na fuel galing sa Siberia. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung yan ba ay ma-refine at kailan yan magiging ready sa merkado.